Telenovela PH. Love, romance, fantasy, kwentong aabot sa puso at imahinasyon. Lucas and Althea Stories. Anino sa Liwanag. Isang pag-ibig na isinilang sa gitna ng dilim. Episode 11. Kapag pinili ang puso. Isang gabi, tahimik ang buong paligid. Masyadong tahimik. Sa loob ng sasakyan, mag-isang nakaupo si Althea, yakap ang bag, tahimik na nakatingin sa bintana. Dapat ay ligtas, dapat ay normal, pero hindi mapakali ang dibdib niya. Parang may mali, parang may sumusunod kahit wala siyang nakikita. Sa side mirror, may mga ilaw, mabilis, biglang nawawala, biglang bumabalik. Kuya, mahina niyang sabi sa driver. May sumusunod po ba sa atin? Wala po, miss, sagot nito, pero halatang nag-aalinlangan. Sa kabilang bahagi ng lungsod, biglang huminto si Lucas sa gitna ng kalsada. Hindi dahil may tumawid, hindi dahil may tumawag, kundi dahil sumigaw ang instinct niya. Isang pakiramdam na matagal na niyang kilala. Ngayon, tinignan niya ang cellphone. Walang mensahe, walang tawag, pero may mali. Agad niyang kinuha ang helmet, sumakay sa motor, at pinaandar. Hindi na nagpaalam, hindi na naghintay ng utos. Sa isip niya, malinaw ang isang bagay. Kung mali man to, ako ang sasalo. Sa loob ng sasakyan ni Althea, biglang, pumatay ng ilaw ang kotse sa likod nila. Isang malakas na busina, isang biglang liko. Kuya, sigaw ni Althea, sa gilid ng daan. Isang anino ang kumilos. At sa sandaling iyon, ang katahimikan ay tuluyang nabasag. Dahil may isang aninong hindi na handang manatili sa dilim. Biglang bumilis ang sasakyan sa likod nila. Isang ilaw ang kumislap. Sabay liko ng kotse ni Althea, pilit umiwas. Kuya, dahan-dahan. Sigaw ni Althea, nanginginig ang boses. Isang van ang hamarang sa unahan. Isa pa sa likod. Napahinto sila. Bago pa makalabas ang driver. Isang anino ang sumulpat mula sa gilid ng kalsada. Isang malakas na hampas sa bintana ng van. Isang mabilis na galaw, eksakto, kontrolado. Si Lucas. Walang sigaw, walang babala. Isang arm lock, isang sipa, isang pagtulak. Parang isang iglap lang. Bumagsak ang dalawang lalaki sa lupa. Isang humugat ng patalim. Hindi nag-alinlangan si Lucas. Isang ikot ng pulso, nabitiwan ang patalim. Isang hampas, bagsak, tahimik ang kalsada muli. Lumapit si Lucas sa kotse ni Althea. Okay ka lang? Tanong niya, pilit hinahabol ang hininga. Nanlalaki ang mga mata ni Althea. Lucas, ikaw yun. Mahina niyang sabi. Tumango siya. At sa sandaling iyon, hindi na siya anino. Sa malayo, sa loob ng van, may isang cellphone na naiwan, nakabukas. Isang tawag ang pumasok, sinagot ng nanginginig na kamay ng isa sa mga lalaki. Hindi po natuloy, garalgal ang boses. May hamarang, sandaling katahimikan. Hindi ko tinanong kung bakit, malamig na sagot sa kabilang linya. Tinanong ko kung tapos na. Pasensya na po, naputol ang linya. Sa madilim na silid, isang kamay ang ibinaba ang telepono. Hindi siya basta estudyante, wika ng boses. Pero hindi pa rin siya ang target. Isang papel ang inilapag sa mesa. Isang pangalan ang may marka. Althea, ulit, utos ng boses. Mas tahimik, mas malapit. Nasa isang tahimik na parking area na sila. Wala ng sirena, wala ng habulan. Tahimik na nakaupo si Althea sa gilid ng kotse, nanginginig pa rin ang mga kamay. Lumapit si Lucas at inabot ang jacket niya. Suotin mo, sabi niya. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi ka lang kaklase, biglang sabi ni Althea, halos pabulong. Hindi ka lang basta, huminto siya. Matagal na, sagot ni Lucas. Pasensya na, bakit mo ko tinulungan? Tanong niya. Hindi mo naman obligasyon. Meron, sagot ni Lucas agad. Napatingin si Althea, dahil ayokong may mangyaring masama sa'yo, dugtong niya, mas mababa ang boses. At dahil,
hindi ko kayang tumalikod. Sandaling katahimikan. Natakot ako, amin ni Althea. Pero nung nakita kita, naputol ang salita niya. Lumapit si Lucas, dahan-dahan. Hindi kita iiwan, sabi niya. Hinding-hindi, humigpit ang hawak ni Althea sa manggas niya. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimula. Akala ko noong gabing iyon. Noong hinailan niya ako palayo sa panganib. Noong tumayo siya sa harap ko na parang natural lang gawin yun. Pero habang nakaupo ako ngayon, tahimik. Habang pinapakalma ang sarili kong nanginginig pa rin. Napagtanto kong mas matagal na pala. Nahulog ako hindi dahil malakas siya. Hindi dahil mabilis ang mga galaw niya. Hindi dahil iniligtas niya ako. Nahulog ako dahil hindi niya kailanman ipinaramdam na may utang ako sa kanya. Sa mundo ko, lahat may kapalit. Lahat may kondisyon. Lahat may bantay. Pero siya, nandyan kahit walang tumitingin. Tahimik kahit may pagkakataong magyabang. Umalalay kahit hindi hinihingi. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi siya perpekto. Hindi siya sigurado. At doon ako tuluyang natalo. Dahil sa kabila ng takot, pinili niya pa rin akong protektahan. Hindi dahil kailangan. Hindi dahil inutusan. Kundi dahil gusto niya. Noong hawakan niya ang kamay ko kanina. Walang puwersa. Walang pag-aangkin. Parang sinasabing, nandito lang ako. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, may isang taong tumabi sa akin. Hindi bilang bantay, hindi bilang obligasyon, kundi bilang tao. Doon ko naintindihan. Hindi ko kailangan ng isang bayani. Kailangan ko ng isang taong hindi ako iiwan. Kahit walang makakakita. At siya yon. Hindi ko pa kayang sabihin. Hindi ko pa kayang aminin ng malakas. Pero sa puso ko, malinaw na. Nahulog na ako. At sa pagkakataong ito, hindi ako natatakot. Tahimik ang paligid. Nakatigil ang sasakyan sa gilid ng daan, malayo sa ilaw, malayo sa ingay. Tanging tunog ng hangin at malayong sasakyan ang maririnig. Nakatayo si Lucas sa tabi ng kotse, nakaharap sa kalsada. Hindi siya nakatingin kay Althea. Parang binibigyan siya ng espasyo. Si Althea naman ay nakaupo sa hood ng sasakyan, yakap ang sarili. Hindi na siya nanginginig, pero ramdam pa rin ang bigat ng nangyari. Lucas, mahina niyang tawag. Huminga muna siya bago magsalita. Salamat, dagdag niya. Hindi mahaba, hindi dramatiko, pero totoo. Tumango si Lucas. Okay ka na? Tanong niya, dahan-dahan. Oo, sagot ni Althea. Dahil nandito ka. Napatingin si Lucas sa kanya. Sandali lang, parang ayaw tumagal. Hindi dapat, sabi niya. Hindi ako, Lucas, putol ni Althea. Hindi galit, hindi madiin. Wag mo munang sirain. Nanatiling tahimik si Lucas. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi para hawakan, kundi para marinig. Natakot ako, amin ni Althea. Pero hindi dahil sa kanila. Napakunot noo si Lucas. Natakot ako dahil na-realize ko, dugtong niya, na kapag may nangyari sa'yo, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nanlaki ang mata ni Lucas. Hindi sa gulat, kundi sa bigat ng sinabi. Hindi ka dapat matakot para sakin, mahina niyang sabi. Ngumiti si Althea, hindi masaya, pero totoo. Pero natatakot na ako, sagot niya. At ayokong itanggi. Nagkatinginan sila, walang halik. Walang hawak, pero sa pagitan ng katahimikan, may isang bagay na malinaw. May piniling manatili. Dahan-daang inabot ni Lucas ang jacket na nasa balikat niya. Maingat na inayos. Parang takot mabasag ang sandali. Hanggang dito lang muna, sabi niya, halos pabulong. Pero nandito lang ako. Tumango si Althea. Alam ko, sagot niya. At sapat na yun, sa ngayon. Nanatili silang tahimik. Magkatabi, hindi magkalapit, pero sa unang pagkakataon, pareho na nilang alam, hindi na sila nag-iisa. Tahimik pa rin ang paligid. Nakatayo si Lucas sa tabi ng sasakyan, nakatalikod, parang binibigyan si Althea ng oras. Pero ramdam niyang may gustong sabihin ang dalaga. Lucas, mahina, nanginginig ang boses. Humarap siya,
Tungkol sa una nating pagkikita, sabi ni Althea. Hindi ko sinabi sa'yo ang totoo noon. Nanatiling tahimik si Lucas, yung lalaking nakakap, dugtong niya. Ako yun. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Ako yung. Huminga siya ng malalim. Yung tinulungan mo, nung 4 na tambay. Sandaling katahimikan. Nagpanggap lang ako, amin ni Althea. Gusto ko lang makalaya kahit sandali. Mula sa bantay, sa pangalan ko, sa buhay na hindi ko pinili. Napayuko siya. Hindi ko sinabi sa'yo kung sino talaga ako. Kasi sa oras na yun, gusto ko lang maging normal. Tumingin siya kay Lucas. At nung bumalik ka, dugtong niya. Kahit may patalim na, kahit pwede kang umalis, nabingi ang paligid. Bumalik ka pa rin. Napapikit si Althea. Doon tumibok ang puso ko, mahina niyang sabi. Hindi dahil malakas ka, hindi dahil mabilis ka, kung hindi dahil pinili mong tumulong. Kahit wala kang mapapala, huminga siya ng nanginginig. Salamat, Lucas, sa pagligtas sa amin ni Nicole. Lumapit siya ng isang hakbang. At pasensya na, dagdag niya. Kung nasaktan kita noon, kung naging masungit ako, kung hindi ko nakita agad kung sino ka. Tahimik si Lucas. Matagal, saka siya nagsalita. Kahit sino ka pa noon, mabagal niyang sabi. Tama lang yun. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi matagal, pero sapat. Masaya akong okay kayo, dugtong niya. At masaya akong ikaw pala yon. Hindi inamin ni Lucas ang totoo na matagal na niyang alam. Ngumiti si Althea, hindi malaki, pero totoo, sa pagitan ng katahimikan at ng gabing iyon. May isang bagay na malinaw. Hindi aksidente ang lahat ng nagtagpo. At sa unang pagkakataon, hindi na lihim ang dahilan. Kung bakit pareho nang may tibok ang puso nila para sa isa't isa. Tahimik pa rin ang gabi. Naiwan sina Lucas at Althea sa ilalim ng ilaw ng poste. Walang yakap, walang halik, pero may malinaw na pagitan na hindi na kayang balikan. Kailangan na kitang ihatid, sabi ni Lucas, pilit ibinabalik ang boses sa pagiging kalmado. Tumango si Althea. Lucas, tawag niya bago sila tuluyang umalis. Kung hindi ka dumating kanina. Hindi na niya tinapos. Dumating ako, sagot ni Lucas agad. At sapat na yun. Pagdating sa gate ng bahay ng Monteverde, huminto ang sasakyan. Mag-iingat ka, sabi ni Althea, mahina pero buo. Hindi lang para sakin. Ngumiti si Lucas, isang ngiting bihirang lumitaw. Ikaw din, sagot niya. Pumasok si Althea sa loob ng gate. Nanatili si Lucas sa labas, nakatayo sa dilim. Pagkaalis niya, biglang tumunog ang cellphone ni Lucas. Isang tawag, hindi unknown, isang numerong matagal na niyang alam. Sinagot niya, Lucas, malamig na boses sa kabilang linya. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Tahimik siya, lumabas ka sa linya, dugtong ng boses. Hindi ka na anino kanina. Huminga si Lucas ng malalim. Oo, sagot niya. Alam ko. Isang maikling katahimikan. May kapalit ang bawat paglabag, sabi ng boses. At sisimulan na naming singilin. Tumigil ang tawag. Nanatiling nakatitig si Lucas sa cellphone. Sa parehong sandali, sa loob ng isang madilim na silid. Isang sobra ang inilapag sa mesa. Sa harap nito, isang itim na rosas. At sa loob, isang larawan. Larawan ni Lucas, kuha mula sa malayo. May nakasulat sa ibaba. Ang anino ay may pangalan. Sa labas ng bahay ng Monteverde, ipinikit ni Lucas ang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang, mula sa gabing iyon, hindi na lang si Althea ang pinuprotektahan niya. Pati na rin ang lihim na matagal niyang itinago. Kung nagustuhan ninyo ang episode 11, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe sa channel natin, at pindutin ang notification bell para sa susunod pang mga episode, sa Lucas and Althea Stories, Anino sa Liwanag.